Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Nangyari ito noong taong 1990, patagal na panahon nang nakalipas. Bakasyon noon at nagtungo kami ng ate Marga ko sa probinsya namin sa La Union para doon magpalipas ng summer. Maayos naman yung unang linggo. Nag-i-enjoy kami sa pamamasyal at pakikipagbanding sa mga kamag-anak namin doon. Nang isang araw, naalarma kami kasi si ate Marga biglang nagreklamo na lang na sumasakit di umano ang kanyang tiyan at suka siya ng suka. Hindi naman namin alam kung bakit bigla siya nagkaganon. Hindi naman pwedeng dahil sa pagkain kasi isa lang naman yung kinakain namin at dapat lahat kami sasakit yung tiyan. Dahil nga sa grabe na yung nangyayari, sinugod si ate Marga ng tito't tita ko sa ospital para ipadoktor. Ngunit wala namang nakita sa mga lab test niya. Normal lang lahat. Pansamantala naging okay din naman si ate Marga at nakakain na siya. Kaya akala namin wala na siyang sakit. So dinischarge na siya sa ospital. Kaso, pagdating dun sa bahay, ganun na naman. Suka siya ng suka. Pero nakakabahala, sigaw siya ng sigaw na masakit daw yung tiyan niya na para may humahalukay sa loob. Dahil bata pa naman ako noon, napaka-useless ng pakiramdam ko at iyak lang ako ng iyak dahil sa awa ko sa aking ate. Kinabukasan, dumating na yung mama ko galing Maynila. Nung makita niya si ate, sobra siyang na-shock kasi sa maikling panahon na hindi niya ito nakita, sobrang bumagsak yung katawan nito. Pumayat, nalalagas yung buhok at humpak yung pisngi, nangingitim pa yung gilid ng mata. Nanghina si mama at hindi siya makapagsalita dahil sa kakaiyak. Hanggang sa may pumunta na kapitbahay ng tita ko na taga roon. Ayon sa kanya, pinaglalaroan daw di umano ng engkanto si ate. Nagulat naman ako, pero parang naniwala na rin kasi hindi na talaga ma-explain yung mga nangyayari dito sa ate ko. Parang kakaiba na talaga. Hindi ko alam kung sadyang may kalaman sa lihim na karunungan yung kapitbahay na yun ni tita, isa itong lalaki na nasa edad 40 pataas. Ayon dito, nagandahan daw yung engkanto sa aking ate. Sa ate kasi maputi, mahaba yung buhok at lagi na pagkakamalang Amerikana kasi may lahi kami sa father side. Sabi pa nung kapitbahay, hindi lang daw engkanto yung gustong kumuha sa aking ate. May iba pa daw. Lumipas yung mga oras at akala namin patay na si ate. Hindi na siya kumikilos sa pagkakahiga at parang hindi na rin humihinga. Para siyang naagnas na hindi maintindihan. Sa wakas, bumalik yung kapitbahay na nagsabi na may naglalaro daw kay ate. Pero this time, may kasama na siyang isang albularyo. Doon ko nalaman na tsuhim niya pala yung kalbularyong kasama niya. Nakakakita pala yung kapitbahay at may konting pinalalaman sa paranormal pero hindi siya bihasa. Ang magaling daw talaga yung tsuhin niya kaya dinala niya upang matulungan si ate. Nagulat yung albularyo na makita niya yung itsura ni ate ko. Agad niyang ginamot si ate. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa loob ng kwarto. Tanging si mama yung kasama sa loob ng albularyo at ni ate. Matagal na oras bago nakalabas ng kwarto sila mama pati yung albularyo. Nakita namin na umiiling-iling yung albularyo kaya akala namin patay na talaga si ate Marga. Kaya nagsipagsigawan kami sa pag-iyak. Nang biglang nagulat kami kasi si ate Marga sunod na lumabas ng kwarto. Akalain mo, hindi naman pala siya patay. So natigil kami sa pag-iyak at agad na lumapit kay ate. Halata kila mama, ate Marga at dun sa albularyo na parang hinang-hina sila na para silang nagpagyera sa isang batalyon ng mga demonyo. Ang sabi ng albularyo, nagustuhan daw si ate ng isang masamang engkanto at may nilagay sa kanyang tiyan, kaya panay yung kanyang suka. Kaya naman daw parang naaagdas yung katawan ni ate dahil gusto rin daw itong kunin ng isang kapre. Kumbaga,
Dalawang masamang nilalang yung nag-aagawang kay Ate Marga. Pinayuhan ng albularyo si Mama na ilayo na si ate sa lugar na iyon. Itawid daw ng dagat kung maaari. Pansamantala lang daw yung pagkakawala ng Encanto at Capre. Baka daw kapag lumapit na naman sila kay Ate Marga, tuluyan na siyang mawala. Kinabukasan, lumuwas na kami kaagad pa Manila at bago kami umalis, may binigay ang albularyo kay ate na pangontra daw. Hanggang ngayon sa awa naman ng Diyos, okay na si Ate Marga. Nakapag-asawa siya a few years pagkatapos na nangyaring yun at doon na sila naninirahan sa Germany kasama ng kanyang mga anak na binata at dalaga na. Hindi na bumalik pa sa La Union si ate mula nang umalis kami doon. Maski ako natatakot nang bumalik kasi malaki yung trauma ko sa mga naganap. Hindi pa rin namin ito makalimutan. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Hindi ito katang-isip lamang. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo. Basta ako, naniniwala ako na hindi lamang tayo namamalagi dito sa mundong ibabaw. May mga ibang nilalang din tayong kasama. Ang kwento ko'y nangyari mga 5 years ago. Noong naghiwalay kami ng husband ko at nabalitan akong maghanap ng malilipatan. Ayun na nga, mga 2 years pa lang kaming kasal ng ex ko nang malaman ko na meron siyang babae. Sabay pa na nakunan ako sa aming first baby, so nag-decide ako na ayoko na. Hihiwalayan ko na lamang siya. Napadpad ako sa isang condominium na malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Ako lang mag-isa na nakatira doon. Nagkaroon ako ng kapit unit noon dun sa kondo na una pa lang, nararamdaman ko na nakakaiba. Tapat lang sila ng unit ko. Tuwing nakakasalubong ko sila, parang laging kakaiba yung aura nila. Yung tipong galit, stress, basta hindi kaaya-aya. May time pa nga na nahuli ko silang nag-aaway ng asawa niya sa harap mismo ng anak nilang maliit. Nagmumurahan sila palagi. Minsan kasi iniiwan nilang bukas yung pintuan ng unit nila. Since galing din ako sa isang toxic relationship, iniiwasan ko na lamang sila. Natitrigger kasi ako. Until sa nahuhuli ko na meron ng violence na nangyayari sa kanilang dalawa. Binububog na yung misis ng kanyang mister. Minsan kapag galing akong work, narinig ko yung misis na umiiyak habang sinisigawan ng mister niya. Halos araw-araw yata, nag-aaway sila. Hanggang sa sinubukan na silang kausapin ng mga guard sa building na kondo namin kasi nagreklamo na rin yung ibang mga kapitbahay. Okay na daw silang dalawa. Siguro, 1 week din silang taimtim noon. Walang away-away. Siyempre ako naman sa wakas, nasiyahan. Pero kinabukasan, ayun, nagsimula na naman sila. Yung baby nila, iyak lang ng iyak. Hanggang isang araw, umuwi ako sa kondo. Narinig ko yung mister niya na sigaw at ito yung mga narinig ko. Puta ka! Hindi ko na kaya! Magsama-sama kayo mga demonyo! Yun lang yung narinig ko, pero marami pa siyang sinabi. Yung misis naman niya, sigaw ng "Wag!" Binaliwala ko na, kasi parang bububugin na naman siya, kasi ganun yung mga sinasabi niya palagi. Kinabukasan, pupunta na sana ako sa trabaho, at pagkalabas ko sa unit ko, ang baho! As in amoy bulok na ewan. Sobrang baho talaga. Galing yata sa loob ng unit ng kapitbahay ko. Hanggang sa nakauwi na ako, bumungad sa akin yung mga pulis, pati yung gwardya. Yung misis, tadtad ng mga saksak sa katawan. Pati din yung bata, pinatay daw ng mister niya pagkatapos daw ay tumalon sa building. Nag-suicide. Natakot ako bigla. Tinanong ko yung mga pulis at guard kung ano yung mga nangyari. Kinuwento ko naman sa kanila na lagi talaga nag-aaway yung mag-asawang iyon. Nag-imbestiga sila. Nalaman nila na nagkasyabu pala yung mister ng babae. Natapos din yung controversy na yun sa buong kondo. 1 month after matapos ang insidenteng yun, okay na yung lahat.
Pero nagsimula nang mangyari yung mga iba't ibang kababalaghan. Tuwing 2 a.m. sharp, nagigising ako dahil may sumisitsit. Psst! Kapag titingin naman ako, mawawala naman. Minsan naman, may biglang maghuhugas sa kusina. Marinig mo talaga yung gripo dahil sobrang tahimik. Minsan din, may kakatok dun sa pintuan ko. At meron talaga akong di makakalimutan na nangyari sa akin. Around 8 p.m. ng gabi nung makauwi ako, gumala kasi ako sa MOA noon kasama ng aking mga friends. E di syempre pagka-uwi ko, pagod na pagod talaga ako. Nanood muna ako sandali ng TV, then natulog na. Nanaginip ako noon na nasa baba ako ng kondo. Tapos naglalakad daw ako papuntang clubhouse. Sobrang dilim noon. Makikita mo lang yung light doon sa clubhouse. Pagdating ko doon, pumunta daw ako doon sa may poolside. Maya-maya, may tumulak sa akin at napunta ako doon sa pool. Nagising ako noon at pagkagising ko, shit! Nasa loob ako ng unit ng mag-asawa. Ang baho-baho sa loob. Napakagulo, madilim at nakakatakot talaga. Naistatwa ako sa kinalalagyan ko noon. Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumakbo pero hindi ko talaga magalaw yung sarili ko. May lumabas sa master bedroom. Yun yata yung babae. Basta gumagapang siya na puno ng dugo. Humihingi ng tulong. Nagdasal na lang ako noon ng Our Father. At thank God, unti-unti ko nagalaw yung katawang ko. Tumakbo na ako pakaripas palabas. I don't know pero sa pagkakaalam ko, nakalak yung unit na yun simula nang mangyari yung insidente. Putlang-putla talaga ako at hingal na hingal. Kinabukasan, hindi na ako umuwi dun sa kondo. Nakisleepover na lang ako dun sa best friend ko. Nag-impake na ako and I decided na umalis na doon. Nagrenta lang ako ng apartment sa may Pasay. Doon, medyo gumaan-gaan na yung aking pakiramdam. Pinangako sa sarili ko na never na talaga ako magkukondo. Sana mapusong i-share kong experience. Okay lang kung hindi kayo maniwala. Ang mahalaga, ma-share ko yung personal experience ko. Nangyari ito last year lang. Bata pa lang ako, malaki na talaga yung takot ko sa mga maligno, mga manananggal, at iba pa. Kahit di ko pa mismo nakikita sa aktwal, takot na ako. Nabubisit ako sa mga matatanda sa probinsya na walang ginawa kundi pag-usapan ang mga tungkol diyan. May 2022, umuwi ako ng Leyte with my sister na 12 years old. Siyempre summer, magbabakasyon muna kami. Dahil probinsyang typical yung sa amin, pagkakalayo yung mga bahay, kaya nung nakababa na kami ng bus, alay lakad muna kami ni sister. Nagtataka lang ako kung bakit ganun sa probinsya doon sa banda sa amin. Wala na nga makain, pero may mga motor. Ewan, napansin ko lang yun. Ang bahay na tinutuloy namin sa probinsya ay dati rin naming bahay, bago kami napadpad doon sa Pasay. Doon na kasi kami tumira dahil doon na nag-work yung mga parents ko. Iniwan na lang namin yung bahay namin doon sa probinsya sa aking lola. Anyway, matapos ang walang humpay na alay lakad, nakarating na rin kami sa wakas sa bahay ni lola. Sinalubong kami ni lola at syempre kamustahan at pinakain na kami kaagad na tanghalian since almost 12 p.m. na noon. After kumain, dumating yung mga pinsan ko at inaya yung sister ko na gumala. Ako, since pagod pa ako sa biyahe, hinayaan ko na lang siya. Bala kong matulog muna bago mamasyal. Nagpaalam naman si lola sa akin na alis daw muna siya dahil may namatay daw siyang kumari at pupunta siya sa lamay nito. So ako yung naiwan sa bahay na okay lang naman since tanghaling tapat. Nagising ako ng almost 6 p.m. na. Nagulat ako kasi wala pa rin sila lola pati yung kapatid ko. Papadilim na. So lumabas ako ng bahay para puntahan yung tita ko na may pinakamalapit na bahay. Pero malayo pa rin. Bala ko rin maghanap na mapapaloadan since napansin kong wala na akong load. Nasyak ako habang naglalakad kasi biglang dumilim yung paligid.
Super biglaan habang naglalakad ako. Buti na lang talaga may dala akong phone at yun ang pinailaw ko. Madilim yung daan at sobrang lamig ng hangin. Nag-iisip na ako na parang gusto ko na lang bumalik sa bahay. Na makarinig ako na parang ang daming umuungol. Nakiramdam ako saglit kasi di ko alam kung saan ito nanggagaling. Nang makarinig ako ng mga yabag ng kabayo. Hindi naman ako masyadong nagulat kasi may kabayo naman talaga na alaga yung kapitbahay namin na panot na matanda na ubod ng sungit. Naisip ko, baka nakawala lang. Palapit ng palapit yung yabag ng mga paa. Pagtingin ko sa likuran ko, taong kabayo! Sobrang lapit na nito. Yung mukha niya, parang sa kabayo talaga. Pulang-pula yung mga mata at yung katawan niya ay sa tao. Napako ko sandali sa nakita ko. Pero nung nagsingkin na sa akin, nagtitili na ako. Tumakbo ko ng sobrang bilis, adrenaline rush. At di ko akalain na kaya ko pala makatakbo ng ganong kabilis. Sa wakas, nakarating naman ako sa bahay ng tita ko. Namumutla daw ako at hingal na hingal. Napaihirin ako sa aking shorts. Dahil hindi nga ako makapagsalita sa sobrang shock ko, dinala muna nila ako sa isang kwarto at nilinisan kasi napaihinga ako. Nung malinis na ako, iniwan nila ako ng saglit. Nakita ko na nakabukas yung bintana, so nilapitan ko ito para isarado. Pagkahawak ko dun sa bintana, may mabilis na tumakbo at biglang napunta sa harapan ko. Yung tikbalang! Napasigaw ako at muntikan na akong mahimatay. Nakakatakot kasi nakatingin lang siya sa akin. Nakatiti, tapos pulang-pula yung mga mata. 10:00 na ng gabi, pinagkakaguluhan ako dahil nagwawala daw ako. Kinausap ako ng lola ko. Tinanong niya ako kung anong mga nangyari. Sa wakas, naikwento ko lahat. Ito naman yung sabi ni lola. Totoong may tikbalang. Alam na ng lahat ng mga taga dito sa atin ang tungkol dyan. Nakainkwento na rin yan ng kapatid ko. Naglalakad din siya ng hating gabi at nagkagusting tikbalang sa aking kapatid. Sabi nga na matatanda, huwag mong tititigan sa mata ang mga tikbalang. Kasi kapag nagkatitigan kayo, parang magagayuma ka niya. Isasama ka nila sa kanilang mundo. Kaya hindi ito tinitigan ng aking kapatid. Tumakbo lang siya at nakauwi ng ligtas. So imbis na mabanatag ako, lalo tuloy akong natakot since nag-eye to eye kami nung tikbalang na iyon. Pero may tinawag na albularyo at meron siyang mga ginawa. Sabi niya, huwag daw ako mag-alala kasi di na daw ako gagambalain. Na-curious lang daw sa akin yung tikbalang. Sabi ng lahat sa probinsya namin, hindi ka daw sasaktan ng mga maligno kung hindi mo rin sila sasaktan o gagawa ng masama. Pero ewan ko lang dahil nakakatakot talaga. Kayo ba'y naniniwala sa mga aswang? Manananggal? No? Ako din eh. Skeptical ako kung totoo sila. Naniniwala ako sa mga multo, yung mga nagpapakitang kaluluwa, yung mga nanggugulo sa mga nabubuhay. Pero aswang? For me, to see is to believe. Ayokong maniwala until umabot yung time na nakakita na ako. It happened 5 years ago sa probinsya namin. Nag-uusap lang kami ng boyfriend ko sa labas ng bahay namin. Kung ano-ano lang. In front of our house, mayroong private cemetery. Nasa gilid ng kalsada yung bahay at may mataas na wall, kaya okay lang. Noong time na yun, under construction pa yung sementeryo, kaya yung mga workers doon, uti ng uti para mabilis matapos. May nag-welding pa nga ng mga time na iyon. In the middle of our conversation, biglang natigilan yung boyfriend ko at meron siyang tinuro. Hala, ano yun? Sabi niya while pointing at something na lumilipad less than a meter away mula sa height ng wall. Napatitig ako sa malaking lumilipad na yun. Inisip ko na baka malaking saranggola lang yun, pero parang napaka-imposible kasi nga mga 9:30 PM na noon
Ang weird naman kung may nagpapalipad pa. Dahil nga may nag-welding, nailawan nito, ay nakita ko kung gaano kalaki at kalapad yung pakpak. Katulad dito ng pakpak ng paniki, pero much bigger. Parang ang laking taong nakadipa. Its face was so dark, making it impossible for us to see its face clearly. It was flying in a serene way. Yun talagang not making any noise. Tuting niya yung route niya ay papunta sa bubong ng bahay namin. Parang nakaka-paralyze talaga. I was so scared. I didn't move or talk. Natakot kasi ako na baka mapansin niya ako nakatingin sa kanya. Ganon din si boyfriend, Nata Meme. Sa kagustuhan kong malaman kung saan siya pupunta, I told my boyfriend na tingnan niya kung saan yun lumipad. And luckily, he told me na hindi sa puno ng mangga na nasa likod ng bahay namin. Instead, nagpunta ito sa bahay ng kapitbahay namin na 7 buwang buntis. It did not end there. Kahit takot, curious pa din ako, so we started looking up. And there again, nakakita na naman kami ng isa pang manananggal, flying higher than the first one, coming from the opposite direction. Ayun, ayoko na muna pumasok ng bahay. Nagpunta kami sa bahay ng pinsan ni BF na malapit lang sa amin. We told them and they started looking. Kinabukasan, the news spread like wildfire. Nalaman ko na yung buntis pala ay sinugod sa ospital kasi akala nila manganganak na. Yung pala, inaaswang lang. After that, nakakainis na kapag may buntis sa place namin. Minsan kahit 2 PM pa lang, nandyan na sila. Many of us can hear them making creepy sounds. Because of that incident, naniniwala na ako. I just wonder how they transform from being human to a manananggal. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, pasensya na po kayo, hindi ko po na-upload o hindi ako nakapag-upload nung nakaraang mga linggo. Actually parang nung last week lang naman. Yan po yung dahil. Parang feeling ko, ewan ko, inuubo ko tsaka sinisipon na rin. So uso naman din siya. Okay, pero ayun nga. So masama pakiramdam ako. Tsaka at the same time kasi nga pa yung schedule ko po kasi, sa mga hindi nakakaalam, nagpalit po kasi ako ng schedule. And then yung kakaiba siya. So parang kumbaga may mga times sa pang umaga ako. So tuwing weekdays. So from Wednesday to Friday pang umaga ako. Pero iba-iba yung schedule. Hindi siya pare-pareho. May 7 AM hanggang 4 o'clock. Tapos kinabukasan 12 PM. Tapos pagdating ng Sabado at Linggo, may pasok na rin ako. At saka panggabi naman ako that time. So ngayon medyo maluwag yung kasi nga 9 PM pa yung pasok ko. So umuwi ako kahapon ng 9 PM. So may time pa ako para mag-edit. So actually na-record ko na po itong video na to. Hindi ko lang po siya na-edit since ewan ko ba, patapos ng ganito, parang nakakapagod pala. Ngayon nagsinkin sa akin na parang mahirap din pala mag-adjust kapag yung katawan mo iba-iba yung oras ng pasok. May papasok ko ng gabi, may papasok ko ng umaga. Ay nako. But anyway, hayaan nyo na, makasiguro masasanay din yung katawan ko. At saka talagang sobra namang din yung uso kasi yung sakit, baka nahawa ko kung ano man. But anyway, ayun, let's go ahead and discuss the story. So yung unang story po ay regarding nga po doon sa naging experience nga po nila nung pumunta sila sa isang probinsya. Ewan ko ba? Okay, siguro talagang na in a way mag-ingat-ingat na lang talaga kapag pupunta ng probinsya. Hindi naman sa nilalahat ko, no? At saka sinisiraan ko yung mga probinsya. Pero talagang nandun kasi yung mga ganyan, yung mga elemento, mga engkanto, ganyan, doon sila naglipana. So, bihira dito sa Manila, kung meron man siguro napakamadalang lang. But ayun, ewan ko, wala naman siya kasi wala naman nabanggit dito sa kwento may ginawa siya, parang, yes, namamasyal sila. Ano ba bang gagawin mo sa probinsya kung di mamasyal nga? Hindi naman siya pumunta sa liblib na lugar na mag-isa at naggulo doon, o nagwala siya doon, o kung ano man. Yung talagang wala, kasalanan niya bang maganda siya na artistahin siguro tong babaeng ito, si
Marga, sabi daw mukha daw siyang Amerikana, ganyan. So I suppose talagang mestiza, ganyan, na mahaba pa yung buhok, type na type daw ng mga ganyan elemento, yung mga engkanto, yung mga mahaba yung buhok, yung babaihan talaga. So masasabi ko lang yan, hindi mag-ingat nga at mabuti naman at naniniwala sila sa mga ganitong mga engkanto kasi kung sila yung mga nagpapaka-modern effect na ayaw nilang maniwala na hindi yan totoo, yung mga ganyan, may sakit lang yan. So yun, baka patay na tong si Marga o mabuti na lang at hindi naman umabot sa ganon. Okay, and then regarding naman dito sa kwentong pangalawa, hindi ko napanood tong pelikulang ito pero nakalimutan ko yung title. Ito yung kwento yung sigaw yatang title nito. Okay? Basta meron pa nga siyang US version, yung Scream naman. Parang Scream ba o Shout o kung ano. But anyway, yung nandun sila Angel Locsin, si Isa Calzado, ganyan. Yung parang sa condominium din yung style. So parang hindi ko siya napanood mismo pero may aware naman ako ng kahit kaunti dun sa story na tungkol nga sa isang babaeng pinatay ng asawa niya sa isang condo unit. Tapos parang ang dun yata yung walang tumulong. Pero kasi ganito kasi guys, in a way, paano ba to? Hindi ko kasi masisi totally yung iba na hindi sila nakikialam kasi nga, away mag-asawa yun. In the first place, kung ikaw isang babae o kung minsan lalaki rin, ganyan, dapat ikaw rin mismo yung kumilos-kilos para sa sarili mo na, okay, sinasaktan ako ng asawa ko, inaabuso ko, ganyan. Di umalis ka lang sa sitwasyong yun. Kasi, ano bang dahilan kung bakit mahal mo pa? Okay, so kung ganyan pala, di sige, di hayaan mo yung sarili mo na kasi nga, mga ganito kasi guys, ang hirap paano ba sasabihin to? Ang hirap baguhin yung mga ganitong tao para kasi talaga nakasanayan nila yung manakit. Kaya nga talaga mahirap talaga pumasok sa isang relasyon na hindi mo pa talaga totally kakilala yung pakikisamahan mo. Katulad nito, yung nagda-drugs para tong lalaki. Ayan. So, nananakit, inaabuso siya. So, para sa akin, okay, bilang isang tao na ayaw naman sigurong nakakaranas ng sakit na ganyan, di ikaw na mismo yung gumawa ng paraan para makaalis ka sa sitwasyon iyon. Kasi kung hintayin mo pang may tumulong sa'yo, mahirap din yan, okay? Kasi kung ako yan pwede kong i-report yan sa police na yan, may kakaroon ng domestic violence. Pero, awan ko, hindi ko alam yung eksaktong sitwasyon ng kwentong to, pero pwede naman siguro siyang umalis, ganyan. Kasi kahit sabihin natin na yung nagtatrabaho yung lalaki, ganyan, parang naman yun, parang everyday, takot na takot kang mamamatay ka, naman kaya yun? Kasi baka patayin ka na lang, saksakin ka na lang, ganyan. Na nangyari nga in this case. So, para sa akin, guys, humingi ka ng tulong sa kamag-anak mo. Kung wala, may mga hotline naman dyan na pwede mong tawagan o kontakin para nga matulungan ka na makaalis sa sitwasyong iyon kung talagang may nananakit sa'yo. Okay. Kung talagang sa isang sitwasyon ka nga na hindi maganda. Okay, din na naman sa pangatlong kwento. Okay. So, regarding nga po dun sa kanyang experience sa medyo natatawa ako yung sa tikbalang, okay? So, bihira lang kasi tayo magkaroon ng kwento tungkol sa tikbalang. Ewan ko ba kung bakit. But anyway, so yun, hindi ko naman na sure kung bakit, since according to her, lagi naman sila yatang nandoon or taga doon talaga sila. Pero parang first time niya yata na-encounter yung tikbalang na iyon. Siguro kasi ngayon, dalaga na siya, ganyan, maganda. Baka naging crush siya ng tikbalang. Kaya ngayon, nagpakita sa kanya. Pero, ayun, ewan ko. Hindi naman niya nabanggit kung hindi na siya bumalik doon ulit sa yung sa place na yun or parang binaliwala lang o kaya parang okay na ba yun kasi parang hindi naman yata gusto sa kanya yung tikbalang exactly, more na curious lang sa kanya. Pero papunta na rin doon. Kung ako yun siguro, medyo makakabahan na rin ako. Hihingi din ako ng para mga pangontra. So anyway, masasabi ko lang bumuti na natin agapan pa at hindi na siya tuluyan nakuha ng tikbalang. The last story is about sa, yun nga, aswang. Okay? So, ang sabi ko rin naman dyan, ayun, hindi natin alam kung yung bang mga tao doon may gumagawa na ba sila ng paraan para matabo yung aswang kasi kawawa naman kung lahat ng buntis doon ay nakukunan, di naubos yung population nila, di ba? Walang batang sinisilang kasi lahat naubos na ng aswang. Pero masasabi ko lang dyan, yan, mabuti na lang at may mga
naniniwala sa kanila. Kasi yung iba para talagang, hindi malaking ibon lang yun. Diyos ko, yung parang kung ano lang yan, yung agila siguro yung nakita mong malaki na lumilipad-lipad, hindi yun aswang kasi di naman totoo yung mga aswang. Ayan, maniniwala ka na lang siguro pag pinatay ka na, kinain ka na ng aswang, ganyan. Pag sana umabot sa ganun. Ang sa akin lang, walang mawawala kung gagawa ka ng paraan. Hindi naman sa totally sinasabi ko na, okay, kasalikuran mo na yung science, huwag ka na magpagmamot sa doktor o ayan, lahat puro aswang na lang, yung albularyo na lang lapitan mo palagi. Pero dapat magbukas yung isipan mo kung ano yung mag-work. Okay, minsan kasi talaga, okay, hindi talaga may mga mapaliwanag yung sensya. So, dapat maging bukas tayo doon. Ayun lang po ang masasabi ko regarding sa stories na to. So, leave your comments down below kung may mga katanungan kayo or may gustong sabihin. Comment down below. Paki-like na rin po itong video na ito at hopefully, gumaling-galing na po ako kasi yung boses ko para po akong ngongo ngayon. Okay, at yun, pinipilit ko lang na wag maubo. Okay, hopefully maayos ko na siya. At saka salamat po pala kay Tita Florencia. Thank you po sa inyo. God bless po talaga. Okay lamang po. Thank you for listening and watching. Stay fabulous and spooky dolls. God bless. Bye-bye. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung